Hindi pa man nakakabangon sa ashfall ng Bulkang Mayon, pinaghahandaan naman sa Albay ang banta ng lahar. Bunsod po yan ng bagyo na posibleng pumasok sa bansa. At nakatutok doon live si Bea Pinlac. Bea! Vicky, tama ka, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kaloy sa weekend. Kaya pinag-iingat po ang ilang bahagi ng Albay sa banta ng lahar. Pabugso-bugso ang buhos ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Tila pinasayaw ng hangin ang mga punong balot pa ng abo mula sa ashfall nitong Sabado. Sa gitna ng ulan, pasado alas 8 kanina, may naitalapang lava flow collapse sa southwestern slopes ng Mayon. Ang pag-aalboroto ng bulkan na sinasabayan ng ulan, ang kinakatakot ng mga nakatira sa paanan ng Mayon dahil posibleng magpaagos ng lahar. Ay ako natakot mo lang. Taking magparawran nga niya. Bata ako gurang na. Amo natakot ako. Pero maarag sabi ni Rahman. Kin maguran. Ilang araw silang magbabantay lalo't ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kaloy sa weekend. At sa forecast track, bahagya itong lalapit sa Visayas at Bicol Region. Kaya posibleng may mga pag-ulan sa Albay sa susunod na linggo. Kung bumuhos ang matagal at malakas na ulan, 10 lugar sa Albay ang posibleng tumbukin ng lahar base sa hazard map ng PHIVOLCS. Kabilang dyan ang Bakakay, Kamalig, Ligaw, Tabaco, Daraga, Ginubatan, Legazpi, Malilipot, Malinaw at Santo Domingo. Pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga downstream barangay malapit sa Miisi at Binaan Channel ng Mayon. Nagkaroon po ng deposition ng pinatawag natin ng PDC deposits or yung Huson sa areas po ng Binaan sa Miisi Channel. Sila yung increased risk for what we call eruption-related lahars. Meron din po kasing possibility na mag-degenerate pa rin ng lahars sa different areas po ng Mayon Volcano. So around 19 channels po itong pinag-uusapan natin na paikot po ito ng bulkan. Nagsimula nang maghanda ang lokal na pamahalaan ng mga posibleng daanan ng lahar. Mahigpit din ang pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para wala nang makapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Malaking pasakit para sa mga magsasakang sa loob ng danger zone nagtatanim at nag-aalaga ng mga hayop. Malaki ng perwisyo para sa amin. Kasi yun ang pinagkukunan talaga namin ng hanap buhay. Sana tulungan nila kami. Kasi kami pagod ang puna namin dyan. Napakasakit sa amin. Kami, buwis buhay kami, mabuhay lang ang pamilya namin. Sa tala ng pamunuan ng Barangay Miisi, halos 200 magsasaka nila ang apektado ng ashfall. Ang problema nila, yung mga hanap buhay nila doon, yung mga taniman nila, halos natabunan ng abo. Halos nasunog lahat. Kaya kawawa po sila yung mga alaga nilang hayop. Namatay lahat. Ayon sa Albay Provincial Office, sa Lunes magsisimulang mamahagi ng mahigit 10,000 pisong ayuda ang DSWD sa mahigit 6,400 magsasaka na apektado ng ashfall. Hindi bababa sa 6.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng probinsya batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ngayong araw, namahagi ng tulong ang Kapuso Foundation sa mga bayang apektado ng ashfall. Vicky, sabi ng PHIVOLCS, tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng lava sa Mayon kung saan nakataas pa rin ang Alert Level 3. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Vicky. Ingat kayo at maraming salamat, Bea Pinlac.